Kumusta mga kasaliksik? Maraming bagay sa mundo ang hindi natin inaakala na may natatanging halaga o misteryong bumabalot sa kanila. Mula sa matikas na kabayong may makinang na balahibo na itinuring na kayamanan ng sinaunang mandirigma hanggang sa isang maalamat na lahi na ginamit ng mga sundalo sa digmaan. May mga kabayong hindi lang basta hayop kundi bahagi ng kasaysayan at kultura. Kaya samahan nyo ako habang binabaybay natin ang 10 pinakamangha-manghang lahi ng kabayo sa mundo. Kung handa ka na, simulan na natin. Number 10. Akaltech Horse. Kung ikaw ay humahanga sa kabayong may kakaibang kinang, siguradong mawiwili ka sa Akaltech. Ito ay nagmula sa disyerto ng Turkmenistan, kung saan sobrang init sa araw at nakakapang-inig sa gabi. Bago pa man ang modernong teknolohiya, nakatulong na ang breed na ito sa mga nomad para sa transportasyon at pakikipagdigma sa loob ng libu-libong taon. Thousands of years. Ang pinakakapansin-pansin sa Akaltech ay ang malamitalik na kinang ng kanilang balahibo. Kapag tinamaan ng sikat ng araw, mistulang may gintong anino ang kanilang katawan. Noong time ng Soviet Russia, halos nawala ang breed na ito. Ngunit nakaligtas sila at naipakilala sa United States noong 1979. Sa kabila ng payat na pangangatawan, napakagaling nilang tumakbo at likas na liksi ang hatid nito. Maraming tagahanga ang humahanga dahil bukod sa eleganteng itsura, may kakaibang tibay at bilis na taglay. Kung ikaw ay naghahanap ng kabayong may kahanga-hangang kagandahan at performance, hindi ka magsisisi kapag nabighani ka sa Akaltech na ito. Number 9. Eriskay Pony. Ang Eriskay Pony ay isang likas na matibay na lahi mula sa malamig at mahangin na kapuluan ng Scotland. Sa kabila ng maliit na tangkad nito, huwag magpapalin lang. Kahanga-hanga ang resistensya at kakayahan nitong magtrabaho sa matitigas na kapaligiran. Nabuo ang lahing ito mula sa pinaghalong Celtic at Norse horses noong sinaunang panahon. Kilala sila sa kanilang maamong ugali at kahinahunan. Kaya naman naging kasama sila sa iba't ibang gawain ng mga taga-Scotland noon. Dahil sa patuloy na paghalo ng ibang lahi at pagbabagong dulot ng makabagong panahon, unti-unting nabawasan ang purong Eriskay. Gayunpaman, may natitira pang ilan na pinangangalagaan upang mapanatili ang kanilang kadalisayan. Kung mahilig ka sa kalmadong kabayo na maaasahan sa paglalakbay at mga gawaing rural, mapapamahal ka sa Eriskay. Taglay nito ang tibay na kinakailangan sa mahirap na klima. At may kakaibang kasaysayang sumasalamin sa malupit ngunit napakagandang kalikasan ng mga pulo. Tunay na nakakamangha ang pananatili ng ganitong lahi sa kabila ng mapanghamong kasaysayan nito. Number 8. Soraya Horse. Ang Soraya Horse ay nagmula sa Iberian Peninsula ng Portugal at kilala ito bilang isang sinaunang lahi na may mga primitive o unang katangian ng mga kabayo. Hindi lamang dahil maliit ito, kundi dahil may kakaibang markings at kulay. Madalas doon ang coat at may disenyo na tila bumabalik sa sinaunang wild horses. Noong maagang 1900s, muntik nang tuluyang maglaho ang Soraya, ngunit may ilang dalubhasang nakatuklas sa nalalabing pangkat nito. Mula noon, nagsikap ang mga conservation groups na palakihin uli ang bilang ng lahing ito. Importante silang pag-aralan dahil pinaniniwalaang may kaugnayan sila sa mas sinaunang mga kabayo sa North Africa at iba pang bahagi ng Iberia. Bagamat hindi sila kasing taas ng ibang breed, huwag maliitin ang kanilang katatagan. Kayang mabuhay ng Soraya sa mga lupang mahirap, taniman at matinding klima. Isang karangalan ng maipagpatuloy ang kanilang lahi. At kung mahilig ka sa kasaysayan at kalikasang tuwirang nakaugnay sa pinagmulan ng mga kabayo, sulit silang makilala ng mas malalim. Number 7. Fjord.
Ang fjord ay nakilala sa Norway at may lahing nag-ugat higit 4,000 taon. Over 4,000 years na ang nakalipas. Bagamat maliit at compact ang pangangatawan, taglay nila ang resistensya ng mas malalaking kabayo. Isipin mo na lang ang pagiging matatag nila sa malamig at matarik na lupain ng Scandinavia. Talagang mapapahanga ka. Ang kanilang mane ay kadalasang tinatabas ng maiksi upang lumitaw ang itim na guhit sa gitna na nagbibigay sa kanila ng kaakit-akit at maangas na hitsura. Noon pang panahon ng mga Viking, ginagamit na sila sa paglalakbay, pagsasaka, at maging sa pagsasanay ng mandirigma. Sa kabila ng matitinding klima sa rehiyong pinagmulan nila, nananatiling masigla at mapagmahal ang mga fjord. Kung nais mong maranasan ang kakaibang kombinasyon ng lakas at bait, ang fjord ay isang perpektong halimbawa. Mahusay silang kasama sa pang-araw-araw na gawain at maasahan din sa iba't ibang horse sports. Sadyang espesyal ang lahing ito dahil pinagsasama nila ang katatagan ng draft horse at ang liksi ng mas magagaan na lahi. Number 6. Gypsy Vanner. Ang Gypsy Vanner ay sadyang inalagaan ng Romani people upang humila ng kanilang caravans na tinatawag na vardos. Kahit hindi sila kasinlaki ng ibang draft horses, kahanga-hanga ang kanilang lakas at tiyaga sa paglalakbay ng mahabang distansya. Nagsimula ito noong 19th century, 1800s, nang masinsinang pinili at pinarami ng mga Romani ang mga kabayong may mahinahong ugali at matipunong pangangatawan. Mabilis na napamahal ang lahing ito sa maraming tao dahil sa mahabang, bumubukal na mane at buntot na nagbibigay sa kanila ng napakagandang anyo. Nang dumating sila sa United States noong 1996, agad silang nakatawag pansin sa mga mahihilig sa kabayo. Sa kabila ng paggamit sa kanila bilang working horse, nakilala rin sila bilang kalmadong kasama at kaibigan ng pamilya. Bukod sa pagiging maaasahang panghila, nagpapamalas din ang Gypsy Vanner ng kasiglahan sa iba't ibang larangan tulad ng show driving at magaan na pagsasakay. Taglay nila ang kombinasyon ng tibay at malambing na ugali na bihirang matagpuan sa isang breed. Kaya naman hanggang ngayon, dinadakila sila bilang bahagi ng yaman ng Romani culture. Number 5. Canadian Horse. Ang Canadian Horse ay opisyal na kinilala bilang pambansang kabayo ng Canada noong 2002. Tinagurian silang Little Iron Horse dahil sa kanilang lakas at tibay, kahit hindi sila kasing laki ng ibang draft breeds. Nagmula sila sa mga kabayong dinala sa Canada noong 17th century, 1600s, mula kay King Louis XIV ng France. Bukod sa matatag na katawan, kilala ang Canadian Horse sa mas makapal na balahibo at matitigas na kuko. Madalas, hindi na nila kailangan ng horseshoes. Sa loob ng mahahabang taglamig, nakakaya nilang hindi magkumot dahil sa kapal ng kanilang balahibo. Napaka-ideal nilang kasama sa mga gawain tulad ng pagsasaka at paghatak ng mabibigat na karga. Sa kasamaang palad, muntikan ng tuluyang bumaba ang kanilang populasyon dahil sa mga digmaan at modernisasyon. Sa kabutihang palad, may mga organisasyon at breeders na nagsusumikap pangalagaan at paramihin muli ang lahing ito. Hanggang ngayon, dala nila ang simbolo ng katatagan at kasaysayan na tunay na maipagmamalaki ng Canada. Number 4. Dale's Pony. Ang Dale's Pony ay isang matatag at masiglang lahi mula sa bulubundukin at moorland ng United Kingdom. Sikat sila noon sa industriya ng lead mining, kung saan masigasig silang nagtatrabaho sa pagdadala ng mabigat na kargamento. Hindi biro ang tumawid sa baku-bakong daan at hindi pantay na lupain, ngunit kinaya nila iyon ng walang kahirap-hirap. Dumating ang panahon na bumagsak ang bilang nila, lalo na noong matapos ang Second World War.
dahil humina ang pangangailangan sa kanilang serbisyo. Pero hindi nawalan ng pag-asa ang ilang mahilig sa lahing ito. Masinsinang nagsikap ang mga tagapagtaguyod para maiwasang tuluyang mawala ang breed. Sa ngayon, tinatawag pa rin silang threatened, kaya patuloy na isinasagawa ang genetic testing para maiwasan ang sakit na foal immunodeficiency syndrome. Sa kabila ng mga pagsubok, tumatatak pa rin ang Dale's Pony dahil sa kanilang sipag, lakas at talino. Maging sa modernong panahon, ginagamit pa rin sila para sa iba't ibang gawain, mula sports hanggang leisure riding. Ang kanilang kasaysayan ay nagpapaalala sa atin na ang katatagan at determinasyon ay tunay na susi upang mapanatili ang mahahalagang lahi ng kabayo sa mundo. Number 3. Island Survivor. Ang Newfoundland Pony ay nagmula sa mga mabagsik at maginaw na lupain ng Newfoundland sa Canada. Mahigit 400 taon, over 400 years, na silang nabubuhay roon, kung saan pinaghalo-halo ang iba't ibang lahi na dinala ng mga nanirahan sa isla. Dahil sa matinding klima, unti-unti silang nabuo bilang isang hardy o matibay na lahi na di madaling magkasakit at kayang magtrabaho sa mabibigat na gawain. Ginamit sila noon sa pag-araro, paghila ng lambat at maging sa pagpapadala ng mga kargamento sa mabubundok at putikan na lugar. Tinatayang libo-libo, thousands, sila dati na malayang nakikisalamuha sa kapaligiran. Nakalulungkot lamang na nang pumasok ang makabagong makinarya, nawalan ng lugar ang maraming Newfoundland Pony at bumagsak ng husto ang kanilang populasyon. Sa kasalukuyan, may humigit kumulang 500, 500 na Newfoundland Pony na lang ang natitira at kalahati lang nito ang maaaring magparami. Pero hindi nagpapadaig ang mga dedikadong samahan na sumusuporta at nagtataguyod sa kanila. Sa pagpapanatili ng lahing ito, pinapanatili rin natin ang bahagi ng makulay at mahirap na kasaysayan ng Newfoundland. Number 2. Kulot na kabayo. Ang Boxer Curly o Bashkir Curly ay madaling makilala dahil sa kulot na balahibo, pati na rin ang kulot nitong mane at buntot. Kapansin-pansin na inaakalang hypoallergenic ang kabayong ito dahil may kakaiba silang katangian na hindi gaanong nagpo-produce ng protein na sanhi ng allergies para sa ibang tao. Kumbaga, ito ay matamis na balita para sa mga horse lovers na may allergy. Bukod sa kanilang kakaibang hitsura, kilala rin sila na maamo at madaling turuan. Noong unang panahon, itinuturing sila bilang sagradong kabayo ng ilang tribong Native American, kung saan tanging mga pinuno o medicine men lamang ang pinapayagang sumakay. Nagsimula ang tala nila sa kasaysayan ng Crow at Sioux tribes mula pa noong unang panahon, kaya malaki ang kanilang halaga sa kultura. Ngayon, bagamat hindi sila kasing dami ng ibang breed, patuloy pa rin silang minamahal ng mga kabayo enthusiasts dahil sa kakayahang makihalubilo sa tao at sa kanilang pangkalahatang kalusugan. Nakalilito man ang makita ang kulot na kabayo. Tunog imposible pero talagang totoo. Isa itong patunay na ang kalikasan ay puno ng sorpresa at iba't ibang anyo ng kagandahan. Number 1. Pambihirang lakas. Ang Suffolk Punch ay isa sa pinakamatandang draft horse breed mula sa England, particular sa Suffolk County. Sadyang pinalaki sila para sa pagbubuhat ng mabibigat na gawain sa bukid, tulad ng pag-aararo at paghila ng carts. Hindi katakataka kung bakit tinawag silang punch. Tunay na may bigat at lakas na maaasahan sa anumang gawain. Sa kabila ng kanilang malaking tangkad at matipunong pangangatawan, kalmado at banayad naman ang ugali nila. Iyan ang naging dahilan kung bakit ginamit sila noon sa digmaan para maghatak ng mabibigat na artillery. Dumating ang punto na muntik na silang maglaho sa panahon ng mekanisasyon ng agrikultura,
lalo na nang pumasok ang 1900s. Salamat sa mga organisasyon at dedikadong breeders. May mga Suffolk Punch pa ring makikita ngayon. Nakita ng mundo ang kahalagahan ng lahing ito dahil hindi lang sila simpleng malakas. Madali rin silang turuan at gustong-gusto nilang magtrabaho kasama ang tao. Hanggang ngayon, dala nila ang simbolo ng power at pakikipagkaibigan na masasalamin sa makulay na kasaysayan ng England.